Kung ikaw ay 25 taong gulang, kahit na magkamali ka ng marami ay huwag kang mag-alala. Babagsak ka pero babangon ka ulit. Mag-enjoy ka sa buhay. Pagdating sa edad na 30 taong gulang hanggang 40 taong gulang, ay kailangan mong isipin kung nagtatrabaho ka para sa sarili mo at kung gusto mo talagang maging negosyante. Pagdating sa edad na 40 taong gulang hanggang 50 taong gulang, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na magaling ka. Mayroong potensyal ang mga kabataan ngayon, kaya tulungan mo silang maging matagumpay. Sa edad na 25 taong gulang, tandaan mo na ang bawat pagkakamali ay isang magandang aral para sa hinaharap. Hindi na lang basta kaalaman ang labanan sa hinaharap, kundi ang pagiging malikhain, imahinasyon, pagkatuto at pag-iisip para sa sarili. Kaya ang hinaharap ay hindi lang tungkol sa kaalaman, kundi sa karunungan at karanasan. Sa susunod na 30 years, magkakaroon ng malaking pagbabago sa mundo dahil sa bagong teknolohiya. Mahalaga na hindi lang IQ at EQ ang pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang LQ, ang quotient ng pagmamahal. Kapag nagmamalasakit ka sa iba at tinutulungan silang maging matagumpay, may chance ka ring magtagumpay. Sa nakaraan, 10 years na ang nakakalipas, ang internet ay bago pa lang. Ngayon, mahirap makipagsabayan dahil maraming matatalinong tao ang gumagamit nito. Kaya, mag-isip ka ng iba pang mga paraan. Maraming tao ang nakakaranas ng pagkabigo. Halimbawa, nabigo sa isang mahalagang pagsusulit sa elementarya ng 2 beses, nag-apply maging crew sa KFC at di tinanggap. Kahit na maraming pagsubok, huwag mawalan ng pag-asa at sumuko. Matuto tayo mula sa mga pelikula tulad ng Forrest Gump na nagpakita sa halaga ng hindi pagsuko. Kahit na nahirapan, tandaan mo ang mensahe ng pelikula. Huwag sumuko kahit ano ang sabihin ng iba. Pero ang tiyaga at sipag ay magbubunga. Kadalasan sa mga kabataan ngayon ay nawawalan ng pag-asa at nagrereklamo. Kahit ang mga matagumpay na tao ay nakaranas ng rejection at pagsubok, pero natutunan nilang makita ang mga pagkakataon kahit sa mga problema. Kapag nakakaranas ka ng pagkabigo, may mga taong nagrereklamo, ngunit ang mga taong nag-iisip kung ano ang mali at patuloy na nagsisikap ay may pag-asa. Para sa mga kabataan na gustong maging negosyante, ang payo ko ay yakapin ang pagkabigo bilang bahagi ng paglalakbay. Huwag matakot sa mga pagsubok o sumuko. Ang tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng sipag, optimismo at pagkatuto mula sa pagkakamali. Kahit saan ka man nag-aral, respetuhin mo ang iyong paglalakbay at ang mga pagkakataong dumating sa iyo. Ang bawat tao ay may natatanging landas. Patuloy na magtrabaho ng mabuti, manatiling optimistiko at tandaan na bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa paglago.